A large number of heads, most of them females, turned to follow the tall, gorgeous man coming out of the arrival area at the airport's main lobby. Akala yata ng marami ay si Brad Pitt ang dumating na nagpaitim lang ng buhok dahil sa malaking pagkakahawig nito sa naturang Hollywood star. Ngunit kapag matagal na tinitigan ang lalaki, mapapansing higit na bata ito kaysa aktor at mayroon itong mahabang pilat mula sa sulok ng kaliwang mata hanggang sa sentido nito. Mas matangkad din ito ng 1 o 2 pulgada kaysa aktor at sa halip na matingkad na asul ang mga mata, malalim na luntian iyon. Ang katawan nito ay balingkinitan din. Nasa bawat hakbang nito ang tiwala sa sarili. Kung ang halos lahat ng mga babaeng naroon ay hindi magkamayaw sa paghabol ng tingin dito, iba naman si Duchess. Hindi siya magkamayaw sa panggigigil sa kapatid niya na katabi niyang nakatayo. "You asked Duke. You set me up." Akusa niya rito. "Sabi mo, sina Prince ang susunduin natin dito. Kung hindi lang karga-karga niya ang 18-month-old na pamangking si Cody, baka nasabunutan pa niya si Duke sa sobrang inis niya rito. Hindi niya malaman kung aalis na bago pa tuluyang makalapit sa kinatatayuan nila si Blue o mananatili at bahala na kapag nagkaharap sila." Painosenteng ng laki ang mga mata ni Duke. Animo nagtataka pa rin. "Sina Prince nga ang susunduin natin. Pero bakit nga kaya andito si Blue?" Baka nagkita-kita sila sa airport sa LA at nagsabay-sabay ng bumiyahe. Hayun kasunod niya si Prince at Emily. Anito sabay turo sa kapatid nila at sa asawa nito. "I'll get you for this, Duke. I swear I will." Asag niya rito. Kung hindi lang eskandalosong itulak niya ito sa katabi nilang hagdan, malamang na kanina pa niya itong pinagulong pababa. Batid nitong nihibla ng buhok o picture man lang ng anino ni Blue ay ayaw niyang makita. "Will you calm down, Duchess? Tinatakot mo ang baby. Gusto mong sapakin ka ni Emily kapag nakita kang pinaiiyak mo ang unique iho niya?" Eksaheradong saway nito sa kanya. Hindi naman kasi nagulat si Cody kahit malakas ang boses niya. Pumapalakpak pa nga ito na tila nakakaintindi at kampi ito sa kanya. Kahit gusto pa niyang sagutin uli ang kapatid hindi niya nagawa dahil nakalapit na sa kanila ang 3 bagong dating. Si Emily ay agad na kinuha si Cody mula sa kanya at pinupog ng halik ang bata. Animo 1 dekadang hindi nakita ng hipag niya ang anak nito, gayong wala pang 1 buwan mula nang magtungo ito at si Prince sa States. Her brother wanted to see and meet his real father, Stuart McLean, kaya nagpunta ito at si Emily sa States. Pero based sa nababasa niyang tensyon sa sulok ng mga labi nito, may kutob siyang hindi maganda ang paghaharap nito at ng ama na umabando na rito. Sa opinyon niya, hindi na dapat ito nag-aksaya pa ng oras sa paghahanap sa mga magulang na nag-abando na rito. Para sa kanya, iisa lang ang ina nilang 5 magkakapatid. Kahit pa ni isa sa kanila ay hindi nagmula sa sinapupunan nito. Reyna Yelena Townsend was her one and only mother and Bradley Townsend was her father. Wala na siyang iba pang kinikilala o kikilalaning tunay na mga magulang kundi ang mag-asawang kumupkop at umaruga sa kanya pagkatapos siyang itapon sa basurahan ng tunay niyang ina. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang tuntunin ng mga nakakatanda niyang kapatid ang tunay na mga magulang ng mga ito na nagpabaya at tumalikod naman sa mga ito. It was such a waste of time and a fruitless effort when all 5 of them already had the best sets of parents anyone could ever ask for. "Mamaya na kita iihawin sa pagtatanong tungkol sa biyahe niyo, Prince. But for now, just give me a hug," aniya sa kapatid. Siya ang may tuturing na bunso sa kanilang 5, pero dahil halos sa England sila lumaki lahat, hindi niya nakasanayang tawaging kuya ang sinuman sa mga ito. Maliliit pa lang sila ay matatas na silang managalog. Isa iyon sa mga wikang unang itinuro sa kanila ng kinikilala nilang ina. Bukod sa taunang pagbabakasyon nila sa Pilipinas noon,
Pulos Filipina rin ang mga yaya at kasambahay nila sa Townsend Manor. She was 19 nang magkasundo ang mga magulang nila na sa Pilipinas na mag-base. Naho-homesick na kasi ang kanilang ina. "You look wonderful, Duchess." Puri ni Prince nang pakawalan siya mula sa mahigpit na yakap nito sa kanya. Mahigit 6 na buwan din kasi silang hindi nagkita. Wala na ito at si Emily. Nang bumalik siya ng Pilipinas mula sa 5 buwang pinananatili niya sa France. "I know," nakangiting sang-ayon niya. Nakita niya mula sa sulok ng mga mata niya na hindi pa tapos nang magkamustahan sina Duke at Blue. At ngayon ay nakangiting pinagmamasdan siya ng huli na tila ba naghihintay ito na ito naman ang harapin at batiin niya. Sinadya niyang talikuran ito na parang hindi niya ito kilala. Ikinawit niya ang kamay niya sa braso ni Emily at nagyaya ng umalis. "Not even a hi, hello, go to bloody everlasting hell, Blue Duchess?" Naaaliw na untag ni Blue mula sa likuran niya. "Sure, go to bloody everlasting hell and stay there till eternity ends. There? Satisfied?" Sarkastiko ang ngiting nilingon niya ito bago muling bumaling sa harap. Maliliit ang mga hakbang niya palayo rito upang ipakitang hindi niya ito tinatakasan. Nais niyang ipakita rito na baliwala na ito sa kanya ngayon kaya wala siyang interes na kumustahin ito o maging sibil dito. "You ask for it?" Narinig niyang natatawang tukso rito ni Duke. Ramdam niya ang init na nagtatakang tingin sa kanya ni Emily, pero nagpatay mali siya. Diretso lang sa nilalakaran ang tingin niya. "Siya ba, Duchess?" Mahinang untag nito na bahagya pang sumulyap sa likuran nila. "Anong ibig mong sabihin?" Bigla siyang kinabahan. None of her brothers knew the truth but all of her sister-in-law knew at least some parts of it. Sa mga ito kasi siya ang umangal-ngal at naglalabas ng lahat ng hinanakit at bigat sa dibdib noon. Subalit may ilang bahagi pa rin siyang piniling itago sa mga ito. Tiyak na kapag sinabi niya sa mga ito ang pinakamalaking parte ng sekreto niya, makararating iyon sa mga kapatid niya and all hell would break loose. Caitlin real father, anas ni Emily. Nasa boses nito ang pag-alala at pagkabalisa. 3 salita lang iyon pero daig pa niyon ang bombang sumabog sa mismong tapat ng tainga niya. Kung nakaya nitong ikonekta at pagdikitin ang pangalan ng munting sanggol na iniikutan ng buong buhay niya ngayon at ang pangalan ni Blue, hindi imposibleng magawa rin yun ng iba. Damn it. 7 buwan siyang nagtago sa France at tiniis malayo sa pamilya niya upang pilit maitago ang totoo tungkol kay Caitlin at sa lalaking pinaniniwalaan ng pamilya niyang ama nito. Subalit kung kailan inakala niyang ligtas nang hindi mabuko ang lihim niya, kaya pinasya niyang bumalik na sa Pilipinas. Eksaktong dumating naman si Blue. Ngayon pa yata sasabog ang lahat at mabubunyag sa mga taong mahalaga sa kanya ang buong katotohanan. Hindi niya alam kung paano nagawa ni Duke na pagtabihin sila ni Blue sa backseat ng BMW nito habang ito ay umupo sa tabi ng driver sa unahan. Marahil dahil aligaga ang isip niya sa pag-iisip kung paano matatabunan ng husto ang kasinungalingang ginawa niya upang protektahan siya at si Caitlin. Akala niya kanina, kaya ipinadala ni Duke ang isa pang sasakyan ay para sa mga maleta at bagahe ni na Prince. But obviously, it was meant for their brother's whole family. At ang sasakyan naman nito ay para sa kanilang 3 ni na Blue. "Seriously, Duchess? How are you?" Untag ni Blue sa kanya sa seryosong tono. Ramdam niya ang init ng titig nito sa kanya pero pinananatili niyang nakatuon sa labas ng bintana ang kanyang mga mata. Wala siyang balak na kausapin ito. "I heard about your..." "Duke, kailan nga ba ang recognition day ni na AJ?" Tanong niya sa kapatid upang tumigil na si Blue sa pag-uusisa sa kanya.
Ang hula niya ay balak siyang usisain ito tungkol sa short-lived affair niya with the Frenchman and the child she had 4 months ago. Sa katarantahan niya noon at sa pangambang malaman ng pamilya niyang si Blue, ang ama ng dinadala niya, natiyak niyang gagawa ng paraan ang mga ito para pakasalan siya ni Blue. Inunahan na niya ang mga ito sa pagsasabing anak niya sa isang Frenchman si Caitlin at hindi kay Blue. Obviously, the news reached him and he believed it. Mula sa sulok ng mga mata niya ay nakita niya ang pagkayamot na dumaan sa mukha nito. Alam niyang hindi ito sanay na iniignora at lalong hindi ito sanay na hindi pinapakinggan. Lalo na niya. She had always loved hearing his voice. Halos sambahin niya ito kapag nagsasalita ito. Pero hindi na ngayon. Tapos na ang kagagahan niya rito. Tapos na ang walang katuturang pag-inog ng mundo niya rito. Sa March 28, tugod ni Duke na hindi maikakaila ang pagmamalaki sa boses patungkol sa 10-year-old son nitong consistent first honor sa school. Duke only met his firstborn for the first time 4 years ago, but no one could mistake how much of a devoted father he was now. At hindi lang kay AJ, kundi pati sa ubod na kulit na 3-year-old na bunsong anak nitong si Lexine. Sabi nga ng asawa nitong si Jana, kaya raw walang hirap na napagagampanan ni Duke ang pagiging ama ay dahil ayaw nitong maranasan ng mga anak nito ang naranasan nito mula sa biological nitong mga magulang noong sanggol pa lamang ito. You should see my son Blue. Halos kasing tangkad ko na. Ninenervyos na nga si Jana dahil baka manligaw na daw nang hindi niya namamalayan sa bilis lumaki. Patuloy nito sa pagkukwento. Nilingon pa sila sa backseat. Nakangiting napailing si Blue. You sound like a broken record, Duke. Isn't there any other topic you could brag about? Your new car, a new business, hell, even a new mistress. Ani ni Blue sa nagbibirong tono. Sumulya pa ito sa kanya na tila kinukuntsaba siya sa panunudyo nito sa kapatid niya. Kung hindi marahil ito ang nagsabi niyon, ay gagatungan pa niya ang panunukso nito kay Duke. Hindi may minsang ginawa na niya iyon dahil basta may opening sa usapan, wala nang ginawa si Duke kundi ipangalandakan sa lahat ang pagiging ama nito. Lalo na noong ipinagbubuntis ni Jana si Lexine. Ngunit dahil kay Blue, nanggaling ang mga salitang iyon, pakiramdam niya ay iniaanunsyo nito sa kanya ang hindi kaaya-ayang opinyon nito tungkol sa pagiging ama. It was like he was saying he was not interested in being a father like her brother. Yes, Duke, talk to him about something else. Hindi siya makaka-relate sa'yo kasi ang alam lang niya ay kung paano magparami ng lahi. Hindi ang pagtanggap sa responsibilidad sa ganoong gawain niya. Hindi niya naiwasang langkapan ng panunuya ang sinabi niya. Sa isip ay humihingi siya ng tawad sa baby niya dahil isang tulad ni Blue ang ama nito na kailanman ay hindi ito makikilala, matatanggap at maipagyayabang sa iba bilang anak. Kunot noong nilingon niya si Blue pati na si Duke. Hayag sa mukha ng mga ito ang pagkagulat sa sinabi niya. I don't know where you got that idea, but I resent it. As far as I know, I have not impregnated any woman and left her to deal with it alone, Duchess. I may be an utter bastard in your eyes, but I do not know how would I ever turn my back on my child or its mother. Mariing wika ni Blue. Seryosong seryoso ang anyo at tono nito. At kung paniniwalaan niya, iisipin niyang hinanakit ang ekspresyong dumaan sa mga mata nito, na parang nasaktan ito sa mahabang opinyon niya rito. But why should he be hurt by what she thought of him? Hindi naman siya importante rito. But why should he be hurt but what she thought of him? Hindi naman na siya importante rito. Yun ay kung naging importante nga siya rito dati. Pero sa palagay niya, para rito ay isa lang siyang nakakairitang ex-girlfriend dito. A woman scorned to be indulged.
Subalit habang nakikita niya ang senseridad sa mukha nito, nawala ng puwang ang pagdududa niya sa sinabi nito. Mabilis na nag-iwas siya ng tingin dito. Bigla siyang kinabahan. Nais niyang batukan ang sarili sa pag-atake rito. May punto ito. Hindi nito alam ang tungkol kay Caitlyn kaya wala siyang pruwebang maihaharap dito tungkol sa sinabi niya. Ngunit natitiyak niyang hindi siya mali dahil batid niya kung anong klaseng reputasyon mayroon ito pagdating sa mga babae. Marahil nga ay wala itong alam na anak nito sa isang babae o marahil wala talaga itong anak sa ibang babae. Ngunit iba sa kaso na iya. That last night they made love may not have been that memorable to him but it was etched in her memory. Iyon ang gabi bago nito sinabi sa kanya na gusto na nitong makipaghiwalay sa kanya. Kaya alam niyang hindi ito gumamit ng proteksyon. Sapat na iyon para paniwalaan niyang ganoon ito maging sa ibang nakarelasyon nito. I have never been careless. The one and only time I failed to protect a woman was when I was out of my head with wanting that woman. Patuloy nito na binigyan ng dagdag na diin ang huling salita. Dagling bumalik dito ang tingin niya. Nagtama ang mga mata nila. Was he telling her that in the midst of the passion that inflamed both of them that night, he forgot his safe sex practices? Was she really that desirable to him that night? That irresistible? Pero kung ganoon nga, bakit halos ipagtulakan siya dito paalis ng bahay nito kinabukasan? Kulang na lang ay akusahan siya nito noon na nagmamakaawa siyang sipingan nito. Bakit nakaya pa rin itong makipaghiwalay sa kanya? Tumikhim ng malakas si Duke. Fascinating though it is to talk about your sex life, old man. Pero sa tingin ko ay masyado pang inosente ang tainga ni Duchess para sa mga kamundahan mo. Pabirong sabi nito kay Blue. Pero bigla siyang kinabahan sa tila pagbangon ng kuryosidad sa mga mata nito habang nakatingin sa formal na anyo ni Blue. Pilit ang tawang lumabas sa bibig niya. I'm a mother now, Duke. Alam ko na kung paano napapopulate ang mundo. Kunwari ay pabiro ring sabi niya. Umaasang hindi na mag-uurirat ang kapatid niya kung mapo naman ito ang kakaiba sa coded na pag-uusap nila ni Blue. Maybe, pero wala ka pa rin sa 1/8 ng nalalaman niya. Nagkibit balikat na wika ni Duke. Nakahinga siya ng maluwag nang mawala na ang pagdududa sa anyo nito. Nang sulyapan niya si Blue, akala niya ay relief din ang nakikita niya sa mukha nito, ngunit mali siya. Nananatiling formal ang anyo nito habang nakatingin sa kanya. Muling bumalik ang kaba niya. Hindi naman siguro ito si Raulo para gustuhing malaman ng kapatid niya ang tungkol sa nangyari sa kanila nang maghiwalay sila. Tinanggap ng pamilya niya na naghiwalay sila dahil kapwa nila desisyon iyon at hindi dahil inayawan siya nito. Hanggang maaari, iyon ang gusto niyang paniwalaan ng mga ito. Kung nakakapagsalita lang marahil ang grand piano na inabuso ni Duchess sa loob ng music room ng villa, kanina pa niyon isinumpa ang susunod na 10 salinlahi ng dalaga. Sa loob-loob ni Blue, kung hindi pa ito titigil, mapipilitan na siyang perasahang buhatin ito at ilabas ng silid. It was bad enough that he had to sit there and try to talk politely to her family. Alam kasi niyang bagaman hindi alam ng mga ito ang tunay na dahilan ng paghihiwalay nila ni Duchess noon, hindi rin komportable ang mga ito sa presensya niya roon. Nagulat nga siya nang magiliw siyang imbitahan ni Prince na sumabay na rito at kay Emily nang hindi sinasadyang magkita sila sa LA noong isang linggo. Nabanggit kasi niya na balak niyang pumasyal uli sa Pilipinas. Tila nahulaan naman ito ang totoong dahilan niya sa pagpunta sa Pilipinas dahil diretsahang sinabi nito na mukhang nakapag-move on na si Duchess sa naging relasyon ng dalaga sa isang Pranses. He took that as his cue to come back and take what was originally his.
Hindi siya makatayo at makalapit dito para sabihin itong itigil na ang pagtutorture sa mga tainga nila. Baka ihagis nito sa kanya ang grand piano, pagkatapos ay ipakain sa kanya ang music sheets. Swerte namang tila pareho sila ng opinyon ni Prince sa musical talent ni Duchess dahil lumapit ito sa dalaga at binuhat ito sa baywang palayo sa piano. Napangiwi siya sa matinis na tili ni Duchess. At nang sapilitang paupuin ito ni Prince sa bakanteng espasyo sa inuupuan niyang love seat, napalunok siya sa pangamba. Parang mas gusto niyang patugtugin na lang uli ito, ang piano kaysa ilapit dito ang leeg niya, na batid niyang kanina pa nito gustong pilipitin. "Kumusta ka na, Duchess?" Malumanay ang tonong tanong niya rito. Akmang bubuka ang bibig nito at tiyak na maanghang na naman ang magiging tugon nito. Kaya bago nito magawa iyon ay marahang inilapat na niya ang bibig nito ang hintituro niya. "No more sassy remarks, Duchess. Subukan nating mag-usap ng maayos kahit ngayon lang." Pakiusap niya rito. Bago ito makasagot ay ginambala na sila ng pagdating ng isang nakaputing babae na may karga-kargang umiiyak na baby. Imboluntaryong naniga siya sa tensyon. Hati sa dalawang emosyon ang kalooban niya, galit at hinanakit. Tiyak niyang ang sanggol na ipinasa ng babae kay Duchess ay walang iba kundi ang anak nito sa Frenchman na ayon kay Duke ay nakarelasyon nito nang magtungo ito sa France noon. Batid niyang wala siyang karapatang magdamdam. 3 buwan na silang hiwalay nang magkarelasyon ito sa Pranses. At kung rebound relationship man ito iyon, wala rin siyang ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili niya. Sa pagbabalik niya sa buhay nito, desidido siyang tanggapin at ariing tunay na anak din ang anak nito. Anumang selos at paninibugho niya ay walang saysay kumpara sa malalim na kagustuhan niyang muling maging parte ng buhay nito. He would have come back to her sooner the minute he learned from Duke about the Frenchman's exit from Duchess' life. Nalaman daw ni Duchess na may itinatago palang asawa ang lalaki, kaya walang pagdadalawang isip na nakipaghiwalay roon ang dalaga at hindi na ipinaalam ang tungkol sa anak nito. Pero kahit atat na siyang balikan si Duchess, pinigilan siya ng munting boses na nagsabi sa kanyang hayaan muna siyang makarecover dito. Wala siyang balak maging rebound relationship din ito dahil determinado siyang sa oras na babawi niya ang pagmamahal nito, hindi na niya ito pakakawalan muli. "May I see her?" Hiling niya rito na buong suyong inaalo ang sanggol sa mga bisig nito. Saglit na dumaan ang pag-aalinlangan sa anyo nito. Niyuko nito ang sanggol bago nagkibit balikat na inilapit sa kanya ang bata. Nang masalubong niya ang kulay tsokolating mga mata ng sanggol na namana nito kay Duchess, para siyang inaatake sa puso na hindi makahinga. Puno ng puot na ibinalik niya ang tingin kay Duchess na namumutla naman. "You bitch! Blue!" Hindi makapaniwalang bulalas lang nito, kundi maging ina na nito at 2 hipag. Wala namang reaksyon ng mga lalaki sa pamilya nito. Matamang nakatingin lang sa kanila ang mga ito na tila alam na ng mga ito ang nangyayari niyon. "How dare you let another man claim fatherhood to my child?" Akusa niya rito. Bumuka ang bibig ni Duchess. Marahil ay para magprotesta. Pero sa huling sandali umangat ang mukha nito at matapang na sinalubong ang galit na anyo niya. "You left me, remember? Pero kung sinabi mong dinadala mo ang anak ko, bumalik sana ako at pinakasalan ka. Ha? Salamat pero hindi ko rin iyon tatanggapin. This baby is mine. How could you deprive me of my own child?" Nasaktan siya na hindi nito ipinaalam sa kanya ang tungkol sa anak nila. Kahit itanggi pa nito, hindi siya maniniwalang ang Pranses na iyon ang ama ng sanggol. Napakaraming katangian ang bata na hawig sa kanya. Marahas na tumayo siya at walang paalam na umalis. Kung magtatagal pa siya roon, baka lalo siyang makapagsalita ng masasakit kay Duchess.
Kailangan muna niyang kalmahin ang sarili at iproseso sa isip niya ang natuklasan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.